mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tig-iisang salaping ginto at sinabihan sila, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko. Puot na puot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan. Kaya't pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw naming maging hari ang taong ito. Ngunit ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, Panginoon, ang salapi ninyong ginto ay nagtubo ng 10. Magaling, sagot niya, mabuting alipin. Yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bagay. Lumapit ang dalawa at ang sabi, Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi niya sa kanya, mamamahala ka sa 5 bayan. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, ito po ang inyong salaping ginto. Binalot ko sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo, sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inihasik. Sinagot siya ng kanyang Panginoon, masamang alipin, sa salita mong iyan kita hahatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbabalik ko, sana'y may tinubo ang puhunang ito. At sinabi niya sa mga naroroon, kunin ninyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 salaping ginto, wika nila. Sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong aayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo dito at patayin sa harap ko. Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-33 linggo sa karaniwang panahon at ginugunita natin ang kapistahan ni Santa Cecilia, isang dalaga at martir na sa kahuli-hulihan ng kanyang buhay ay nanatiling tapat sa pagsunod sa ating Panginoon. Kahit na umabot sa pag-aalay ng kanyang buhay,
hindi niya po ito ikinatakot, kundi mas naging matalino ang kanyang desisyon na ialay pa rin, no? Huwag lang mayurakan ang kanyang dangal, ang kanyang pagkababae, di bali nang patayin siya, okay lang. Basta't ang malinaw sa kanya ay makasunod siya kay Kristo. Ngayon, sa ating pong ebanghelyo, narinig natin ulit, no, ang halos kahalintulad po ito ng kwento nung nitong linggo, no, tungkol po doon sa pinagkatiwalaan ng pag-aari ng isang Panginoon. Ngayon po, may isang hari ulit, no, may isang tao na gagawing hari at pagkatapos nito ay babalik, pero bago umalis, muli pinagkatiwala niya o binigyan niya ang 10 alipin ng pare-pareho kung tutuusin, no, ng tig-iisang salaping ginto. Yung 10 ito. At yung iba ay talagang nagtubo, no? Sabi nga yung isang ginto ninyo nagtubo ng 10, yung isa nagtubo ng 5, at sa kanila pong natin nagulat, no, dahil hindi na ito kinuha sa kanila kundi ibinigay pa sa kanila at biniyayaan pa, no, ng pamamahala. So lahat po tayo, kung tutuusin, no, ay pinagkalooban ng isang responsibilidad. Nung linggo, sabi nga, ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Pero dito, equally, binigyan sila. Tag-iisang ginto. At nasa sa kanila na kung paano didiskartihan. At nagawan ng paraan. Yung iba, tumubo ng labis-labis pa. Samantalang yung isang alipin ay itinuring na masamang alipin dahil wala siyang ginawa doon sa ipinagkaloob sa kanyang ginto. Dahil lamang doon sa kanyang pag-iisip na ayaw niya doon sa ginawang hari, kaya itinago na lang ito at ibinalik. Hindi tayo pwedeng bumalik o humarap sa Diyos nang walang tubo. Hindi tayo makakabalik sa langit at hindi niya tayo tatanggapin kung hindi tayo nagbubunga o nagbunga. Sasabihin niya bang unfair? Ano nga bang ginawa natin? Gusto natin instant lagi. Ayaw na natin naghihirap, ayaw natin na may pinagdadaanan pa. Ang gusto lang natin, maging ayahay ang buhay natin. Kung tutusin, alam niyo po, no? Kahit yung mayayaman na, di ba po, no? Yung tinuturing na mayayaman na, hindi tumitigil sa paghahanap buhay. Nagtatrabaho pa rin. Kaya patuloy pa rin silang yumayaman. Ang ugali naman ng iba, kumita lang, resign na. Kumita lang, tatamad-tamad na. Kumita lang, hindi na pagbubutihin ang kanilang pagtatrabaho. Kaya, kahit anong nangyari, mahirap pa rin. So, nasaan ba talaga ang problema? Sa pagpapaliwanag, ang ating Panginoon ay nagbigay ng biyaya sa ating lahat. Lahat may natanggap. Walang taong hindi binigyan ng biyaya. So, kailangan lang talaga natin suriin ang ating mga nagiging pag-uugali. Gaano ba tayo nagiging magaling sa pamamahala o sa pag-handle, no, ng ating mga resources, ng ating po mga responsibilidad. Sa tingin niyo po ba? Sa inyo po, kayo mga nararito, umasenso ba kayo dahil mas naging matalino kayo? Hindi naman po ito dun sa status sa buhay, no? Kundi yung disposition mo. Kung ano man ngayon, kasi ang isang parang makikita mo sa isang taong umasenso
ay yung magaan ang buhay. Hindi yung tatawagin kang don, donya, pero yung kahit nasa simpleng pamumuhay, okay ka kasi alam mong ito lang talaga kasi yung kailangan mo. At kung ano pa man yung meron ka, makikita mong higit-higit pa yan sa kailangan mo. Kailangan lang talaga natin mas maging masipag. Kailangan lang natin mas maging tapat at lalo tigit yung pananalig sa nagbigay sa atin. Maging tapat tayo sa nagbigay sa atin. Ituring siyang hari ng ating buhay, ituring siyang Panginoon at tanging siya lamang. At kung malalaman naman niya na siya ay Panginoon ng buhay natin, hindi naman niya tayo pababayaan. Huwag mong pabayaan ang iyong sarili. Huwag mong pabayaan ang ipinagkaloob sa iyo. Pagbutihin mo dahil para sa iyo pa rin yan. Hindi yan kukunin ng Diyos, bagkus ibibigay pa niya sa iyo yan. Dadagdagan pa. Magugulat ka na lang sa mga darating na biyaya sa iyong buhay. Amen?